gabi, umaga, hapon, kasi international yata yung Saturday. So, praise God. Unang-una sa lahat ay salamat kay Lord sa araw na ito, sa maghapong ito, dahil nagkaroon na ng meeting at isang positibong bagay yung ating mga iniisip, pinaplano para sa ikalalago ng message, mga kapatid, ng ating Panginoon sa panahon ito. Okay, so ang sabi na yata lahat nagsalita dito. Pagka tingin tayo dun sa message ni Brother Branham sa How Can I Overcome? Kita naman yung grandest, salitang grandest sa How Can I Overcome? Grandest. Amen. So gusto ko lang magbigay ng encouragement sa bawat isa sa gabi nito. Okay, so how can I overcome? Kaya naman, grandest, how can I overcome? 1963. The grandest of all ages. Okay, halikan tayo. Okay, mga kapatid. So, dito tayo kukuha ng isang bagay na na-expand mula sa message ng prophet. So, sabi dito ni Brother Branham na we see this age that we're living in, it's one of the grandest ages of all ages. This Laodicean church age is the grandest of all church ages because it's the ending of time and the blending of eternity. And then, it's the greatest sinful age. It's more sin in this age than there's ever been. And the powers of Satan is many times harder to fight again than it was in any age. Okay? So, talakayin pa natin mga kapatid yung bagay na ito. Grandest because ending of time and ano magsasabi doon? Blending of eternity. Kasi alam naman natin ang message natin ngayon ay God and man became one. That is the time and the blending of eternity. Okay. So, mga kapatid, sa panahon natin ito ay makikita natin na sinabi din ni Brother Branham yung other side ng mga bagay na dapat prepare din tayo. Because sabi nga dito na it's more sin in our age. Actually, kung itataas pa natin yung mga messages ni Brother Branham dito, na sabi nga ni Brother Branham is itong ating panahon ay ang kailangan dito ay yung sharp rebuke. No? Kasi nga, it's more sin dito sa ating panahon. Kaya kailangan yung tinatawag na sharp rebuke. Ngayon po, may kasabihan nga na soft preaching makes a hard hearts. Diba? Na kung ang preaching daw ay malambot, tumitigas ang puso ng mga tao. Pero kung ang preaching daw ay matigas, lumalambot ang puso ng mga tao para sa ating Panginoon. Kaya sometimes, kailangan po natin yun. Alam niyo po, kaninang papunta kami dito ay nagkukwento kami doon sa sasakyan ni Pastor Jones. Napag-usapan namin na ang kailangan ng message natin, ang kailangan ng mensahe ito, yung discipline. Amen. Amen? Amen. At napag-usapan namin yung tinatawag na ibang religion tulad ng INC, na
nakikita natin doon mga kapatid na sa kanila, yung discipline ay talagang nangyayari. Sa church life, di ba? Yung buhay bilang mga mananampalataya. Katulad ng sinasabi natin yung oras ng kanilang pagsamba. Di ba? Discipline. Na-confirm ko kay Pastor Jerry na sa pagsamba nila, makikita doon na may oras talaga. Di ba? Kasi sa message natin mga kapatid, sinasabi natin, pinagpalagay ng Panginoon sa mensahe. Narito yung mga magandang bagay, mga deeper things na dinipil ng ating Panginoon. But we know, ang bagay na hawak natin, ito ang pinakamataas ng mensahe. Meron itong impact sa buhay natin. Kinakailan ito ay nagbibigay ng isang bagay na nagkakaroon ka ng disiplina. Tulad doon sa napag-usapan namin ng INC. Doon sa INC ay may oras talaga. Pero sa atin dito, pagkamat, kaya sabi nga ni Brother Barnum, kailangan din sometimes yung sharp review. Na kung minsan, sa atin, sa kanila kasi ay may oras, pagka yung oras na dumating na, sasagalisin ba yung simbahan, hindi ka na makakapasok. Pero sa atin dito hindi eh. May mga latecomers, di ba? May mga bagay-bagay na hindi na tama. Okay. Isang scripture dito sa Proverbs chapter 3. Okay, sa akin. Proverbs 3. Chapter 3, verse... Korean. Kawikaan, chapter 3. Hindi na ba? Verse 3. Ito'y familiar verse naman ito, mga kapatid, na nagsasabi dito sa scripture. Kaya nandiyan na ba? Proverbs 3:5. Ito, ang familiar na, ayan, trust in the Lord. Sabi dito, ng scripture, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ito, ang pag-trust natin sa ating Panginoon at yung pag-acknowledge natin sa ating Panginoon, meron itong impact sa buhay natin. Amen. Amen? Meron itong bagay na ginagawa sa buhay natin. Hindi ito isang scripture lang na nagsasabing parang pangkaraniwan at just trust in the Lord. Meron po itong masasabi nating resulta sa buhay ko natin mga kapatid. Amen? At ano po ang pwede natin masabi tungkol sa mga bagay na ito? Sabi nga, kung tunay na tayo nagtatrust sa Panginoon, kung tunay na nag-a-acknowledge tayo sa Panginoon, sabi nga dito, we will begin to acknowledge God in all our ways when we contemplate means to look thoughtfully for a long time in His Word. Amen. Talagang nandun mga kapatid salitang ina-acknowledge natin. Kasi sabi natin, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct the path. Kung totoong ina-acknowledge natin ang ating Panginoon, sabi nga dito na isang impact nito sa buhay natin mga kapatid ay we will look thoughtfully for a long time in His Word. Hindi ito madalian mga kapatid. Amen? Kinakailangan, sabi nga na when we read the Word of God faithfully. Kaya ang minsan ito mga kapatid, talagang pag binasa natin, talagang dapat faithfully. Tama. Para i-reveal sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga ito, He will direct our path. Amen. Kaya ito ay isang impact na masasabi natin mga kapatid na
mangyayari sa buhay natin. Tama. Right? Amen? Amen. Ano pa ang pwede nating maging impact nito, mga kapatid, sa buhay natin? Okay? Saglit lang po Malit ka dito maging cellphone. Okay. Ano pa, mga kapatid, ang magiging impact natin sa dito? To acknowledge God in all our ways, we must allow the Bible to transform us. Tama. Yun ang impact sa ating mga kapatid. Amen? Bago. Hindi pwedeng ang Bible, o ibig sabihin, hindi pwedeng yung Bible ang mag-a-adjust sa buhay natin. Right? Kung tayo ay naniniwala sa mensahe ito, alam naman natin ang mensahe nito talagang sabi nga, fullness, di ba? Perfection. Unlike ng ibang denomination, just faith alone, pero dito mga kapatid kasama, pati yung lifestyle natin, pati yung holiness mga kapatid. Kaya nga, kung tunay natin ina-acknowledge ang Diyos in all our ways, hahayaan natin ang Biblia ang mag-transform sa buhay natin. Amen. Anong gagawin natin? Be humble and just obey. Amen. Amen? At magpa-participate tayo dito sa tinatawag nating sanctification na ginawa ng ating Panginoon. What else? Tingnan po natin ang ibang mga bagay pa. Okay. Ano ba po yung mga bagay na masasabi natin pag nag-acknowledge tayo sa Panginoon, ano ba yung impact nito sa buhay natin? Sabi nga, to help us acknowledge God in all our ways, we should be a part of a good Bible-believing ministry. Amen. Tama po ba? Tama. Right? Na kung talagang nagtatrust tayo sa Panginoon at ina-acknowledge natin siya, magiging part tayo ng ministry. Ito na Amen. sa ito, di ba? Tama. Meron tayong iba't ibang tungkulin, meron tayong iba't ibang gawain, at tunay na ito ang magiging bagay na mangyayari sa atin, magiging supported tayo sa church, magiging encouragement tayo sa church. Meron, kasi kung pag tayo nagpunta sa church, may testimony din tayo, di ba? Amen. Meaning to say, kung pupunta tayo sa church, at tayo ay nasa oras, nasa tamang panahon, nasa tamang oras, nagbibigay tayong blessing, di ba? Sa iba. Tama. Tama po ba yung mga kapatid? Kaya ito po yung mga impact sa buhay natin. Actually, sinabi ngayon ng Bible, di ba? Sa Hebrews chapter 10 verse 24, sabi nga to, that as sabi dito na 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Kaya meron po itong impact mga kapatid sa buhay natin. Amen. Ano po yung impact na yun? Yung isa ay nabigyan tayo ng tamang buhay, tamang manifestation, yung ating testimony. Diba? Sana, ganun din po sa message natin. Hindi pwedeng yung parang meron tayong malalim na understanding then walang discipline. Tama. Diba? Amen. Kailangan ito pong dalawa ay meron tong in harmony, ika nga, the message and also our manifestation. Yeah. Kaya nga, kung titignan natin mga kapatid na minsan ang pagtrust sa Panginoon, madali. Pagka ang buhay ay maganda, maayos ang lahat ng bagay, maganda ang sweldo natin, maganda ang health ng pamilya natin, di ba? Madali mag-trust sa Panginoon. But what if, katulad ng sinabi ni Pastor Jerry na noong nasa bangga yung mga alagad ng ating Panginoon, at nang sila nasa bangga, ano po nangyari? Tulog ang ating Panginoon.
Then, naglakihan ngayon yung mga alon. So, ibig sabihin, kung tayo ay nasa ganung kalalagayan mga kapatid, medyo mahirap ang pag-trust, di ba? Kaya nung sinabi ng mga alagad, gisingin natin ang ating Panginoon. Go away, Jesus. Gisingin natin siya. Pwede mo kahintin mo ng gisingin natin ang ating Panginoon. So, sa mga ganung bagay mga kapatid ay talagang yun nga, tinitreat tayo ng Panginoon in all things. Tulad yan, ano po ba itong ating kapanahunan? Itong ating panahon, wala tayong gagawin kundi ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay. Di ba? Tingnan natin ang paligid natin, ano ba yung mga bagay na kinakaharap ng daigdig natin. So, in all things, dapat meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Amen? So, tulad kanina, no? Ano ba yung mga bagay na pwedeng sabihin natin? Okay, ganyan. Meron tayong message mga kapatid. Pero sabi nga, ni Brother Branham, na ang ginagawa ngayon ni Satanas ay more sin. Mas matindi ang mga bagay na kinakaharap natin. Right? Na ano man ang mga problema, ano man ang mga pagsubok na darating sa buhay natin, dapat yung pagtitiwala natin mga kapatid ay maging firm tayo. Amen. Amen? Tulad ng napag-usapan namin kanina, ano ba yung mga possibilities na pwedeng mangyari sa mundo natin ito? Una-una, namiminto ang maraming mga bagay. Diba? Ano ang isang bagay na namiminto sa panahon natin ito? Yung tinatawag natin na natalaga namin kanina, yung nilalagay ni Pastor Iman yung World War I at nangyari yun. Then yung World War II nangyari din. Pagdating sa World War III, yung scene na sinasabi ng Brother Man, ito yung Hollywood, ito yung drugs, ito yung pornography, ito yung denominationalism, ito yung mga bagay-bagay na World War III pagdating doon sa spiritual na mga bagay-bagay. Religious speaking. Yeah. Pero mga kapatid, alam naman natin na merong 3 woes in the Bible. Tama. And ano ba yung tatlong woes na yun? Kung sa Tagalog, pagkaaba. Diba? Unang aba. Sabi nga na yung first woe ay World War I. Yeah. Okay? So, nagkaroon kami ng pagkwenta kanina na ito pang mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ito ay it happens naturally o may mga intelligence na may mga na author ng mga bagay na ito. Ano yung isang bagay na napagkwento namin kanina? Katulad po nung World War I. Ang World War I, nag-start po ito ng July 28, 1914. Sabi nga, ayan, kaya wala tayong mga calculator na, kung kukwentahin mo yung July 37, tama ba? Tapos yung 14, July plus 14, ilan na yun? 21? Ay, no. July 7 plus 28 pala. Okay? Pakikuha na kung may calculator dyan. Yung July kasi, month of July, 7 yun. 28 nang start, ang First World War, di 7 plus 28, ilan na po yun? 35. Tapos plus 1939 yun eh. Plus 19, 35 plus 19, yeah, 54. Plus 14. Yan. 68. Mean to say, meron pong mathematical computation yun nangyari noong First World War. Ano? Okay. Pagdating po, ayan pala oh. Pagdating ng Second World War,
Nag-start po ito ng September. Okay. Nag-start ito ng September 1 o 1939. Na kung bibilayin po natin ay 1 plus 9 plus 19 plus 39, ito po ay 68. Coincidence lang po ba ito? No. Sabi nga natin ang World War ay inevitable. Hindi na po talaga ito may iwasan. Kasi nga, when it comes to war in Europe, nandiyan ang Ukraine at saka ang Russia. Right. When it comes to war in the Middle East, nandun din Israel, saka yung mga Arab countries. Pagdating naman ng war in Asia, nandito naman ang China, Taiwan, pati Pilipinas ay karami po. Kaya nga, nag-start po itong World War III nung invasion ng Russia sa Ukraine. Kasi kailan po nangyari yun? February 24, 2022. Kung bibilangin natin ulit, 24 plus 2 plus 20 plus 22 equals 68. So, meaning to say, meron pang mind na gumagawa ng mga bagay na ito. So, yun ang ating kinakaharap. But, sabihin natin na just do our best. Amen? Ay, diba, yung ginamit ni Pastor Rudy kanina. Sabi nga, in politics, sa politika daw, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. So, if President Roosevelt ito, siyempre, politically speaking, masyadong mataas ang kanyang mga understanding sa mga nangyayari sa mundo ito. Ito yung sinabi niya. Wala lang aksidente. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, sa panahon ito, yung pagka sa Panginoon, just do our best and God will do the rest. Yun lang po eh. Amen? Sabi nga natin, ang Diyos ay mayroong supernatural na bagay na gagawin sa atin. Iingatan tayo. Yeah. Amen? Hindi tayo mga pahamak. Kasi ang Diyos mayroong supernatural way. Di ba ginawa niya ito sa 3 Hebrew children? No? Supernatural yun. Biro mo, ilagay ka doon sa apoy, hindi ka nasunog. Halit na 3 kayo, laging 4 pa. Di ba? So, ang Diyos ay mayroong kaparaanan. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ito, sa panahon ng kaginawahan, mag-trust tayo noon. Sa panahon din ng pagsubok, mag-trust tayo sa ating Panginoon. Right. Kaya nga, sabi nga natin na dapat yung message natin plus yung discipline natin ay Right. mangyari dito. Amen? Kasi dito lang talaga makikita yung balancing buhay natin bilang mga mananampalataya na may pagtitiwala at mayroong pagkilala sa ating Panginoon. Amen. Amen? Right. So, come what may. Amen? Pagkatiwala natin sa ating Panginoon. So, God bless you all. Bagay. Okay, maganda yung discipline. At kailangan talaga yun sa Kristiyan. Pag hindi ka disiplinado, hindi ka Kristiyan. Kasi ang Kristiyan ay disiplinado. Last,